Hello everyone! Kamusta? Kamusta? Welcome pong muli sa Patrings Kusina! Bumili na kayo ng itlog dahil gagawa tayo ng egg burrito! Simple lang naman ang mga sangkap na ating gagamitin, kaya dapat panoorin nyo ng buo ang aking video. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe. Pakiclick nyo na rin po ang bell notification. Paki-like at follow nyo na din po ako sa aking Facebook page. Tara na po at magsimula na tayo! Para sa recipe natin for today ay kailangan natin ng 3 piraso ng kamatis. So kung napapansin nyo, merong buto o seeds yung ating kamatis. Kailangan nating tanggalin ito dahil ito ay nagpapapanis sa ating pagkain. Ikat lang natin ito ng pahaba. At hiwain na natin ito sa maliliit. I-transfer natin ito sa isang malinis na bowl. Kailangan din natin ng 1 piraso ng green bell pepper. Ito po ay optional lang naman. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong green herbs na gusto po ninyo. Spring onion or basil leaves. Ngayon po ay na-remove na natin yung buto doon sa green bell pepper natin. Hihiwain na natin din ito ng pahaba katulad ng ginawa natin sa kamatis. I-transfer na natin ang ating green bell pepper kasama ng ating kamatis. Next na gagamitin natin ay kalahati lang ng 1 whole white onion. So, i-cut lang natin ito into dice. Kung hindi po kayo kumakain ng sibuyas, pwede naman ninyong hindi ito lagyan. Kung meron kayong mga customer na ayaw din ng sibuyas, so adjust na lang po kayo. Pero may mga customer naman, katulad ko, mahilig ako kumain ng sibuyas, okay lang. Kahit wag nyo nang tanggalin. So, naglagay na tayo kanina ng 1/2 teaspoon ng iodized salt at ng paminta. Haluin lang natin itong mabuti. Ngayon naman po ay kailangan natin ng 250 grams ng sweet ham. Kung hindi nyo bet ang ham, pwede rin kayong gumamit ng bacon or tuna. Kahit anong brand po ng ham ay pwede po natin gamitin. Kahit walang brand, okay na okay lang yun. Ngayon ay hiwain na natin ito ng pahaba, then i-cut na natin to into squares. Pagkatapos natin silang hiwain, ay i-transfer na muna natin ito sa isang malinis na bowl. At ang bida sa ating recipe, meron tayo ditong 6 na medium eggs. Mag-add tayo ng 1/2 teaspoon ng iodized salt at 2 tablespoon ng milk. Pwede kayong gumamit ng evap o kahit magtimpla lang kayo ng ordinaryong powdered milk. Sa bagay, 2 tablespoon lang naman ang kailangan natin. So, pwede kayong magtimpla ng 1 kutsara ng powdered milk tapos 2 tablespoon ng hot water. Sa isang pan kung saan tayo magluluto ng itlog ay maglagay tayo ng 1 tablespoon ng butter or margarine.
Ngayon po ay ibuhos na natin sa pan ang ating egg mixture sa mahinang apoy. Continue lang po sa pagmix ha, wag po nating hayaan na iwan yung ating niluluto. Halo-halo lang nating mabuti kasi ayaw natin na mangyari na maluto yung ilalim kapag iniwan natin. Di ba ganun madalas? Kasi ang mangyayari dyan ay hindi magiging soft ang ating scrambled egg. Kaya dapat po kung ano po yung nakikita nyong process sa pagluluto ko, dapat ganyan po yung masunod para makagawa tayo ng soft scrambled egg. So, ayan, ganyan yung hinahanap nating consistency sa isang soft scrambled egg. Buttery scrambled egg. Ngayon naman po ay lulutuin na natin ang ating ham. Isutay na natin ang ating ham. Tapos kapag medyo nakikita nyong nagtutusta na yung ating ham, ibig sabihin nun ay okay nang hanguin ito. Ngayon, ay set aside muna natin ang niluto nating ham. Ngayon naman po, para sa ating sweet mayo dressing, ay kailangan natin ng 5 kutsara ng mayonnaise at 2 tablespoon ng condense. Kung ayaw ng condense, walang problema, wag mong lagyan te. Ibuhos na natin ang ating condense sa ating mayonnaise at maglagay tayo ng half a teaspoon ng ground black pepper. Kung gusto nyo na madagdagan pa yung spice ng ating sweet mayo dressing, ay magdagdag pa kayo ng paminta. Haluin lang natin ito mabuti. Kung wala tayong sauce dispenser, pwede tayong gumawa ng improvise. So, yung akin, nilagay ko sa plastic ng yelo. Sa dulo neto, gumupit lang tayo ng maliit at pwede na natin itong i-squeeze. Ngayon naman po, ay gagamit tayo ng 6 pieces ng 8 inches size ng pita bread. Kung bibili kayo sa mga wholesalers ng pita bread, mas cheaper ang price doon. So, nilagay ko sa description box sa ibaba ang sample price ng bawat inches ng pita bread pag bumili kayo sa mga wholesalers. Kung gusto nyo naman ng homemade pita bread, nasa screen ko yung link ng shawarma recipe ko. Homemade pita bread ang ginawa ko doon. Ngayon po ay nag-init na tayo ng ating pan. Iinitin lang natin ang ating pita bread ng bahagya. So mabilis lang ang pagpapainit ha. Mga 15 seconds pwede na po yun. Huwag susobra kasi kapag sumobra yung pagpapainit natin, may tendency na tumigas yung ating pita bread at baka hindi na natin ito ma-fold kasi magka-crack na yung pita bread natin.
Ngayon po ay mag-a-arrange na tayo ng ating mga fillings sa ating pita bread. So maglalagay tayo ng isang kutsara ng salad na ginawa natin kanina. Pagkatapos ay sa ibabaw naman nito maglalagay tayo ng 1.5 kutsara ng ating soft scrambled egg. At sa ibabaw naman ng ating soft scrambled egg ay maglalagay tayo ng 1 kutsara ng ham. At para maging special ang ating egg burrito ay maglalagay tayo ng cheese. Mag-a-add na rin tayo ng ketchup. And last, yung pinaka magpapasarap ng ating recipe, yung ating sweet mayo dressing. Ngayon, yung left and right ng ating pita bread ay i-fold natin. Ngayon, sa bottom naman ng ating pita bread ay i-fold na natin ito. So, make sure lang nakasiksik yung ating filling sa loob. Then, i-roll na natin. So, yan yung gilid niyan. Meron 2 butas dyan. So, ipasok lang natin yan sa loob. So, ayan. Ganyan ang pag-fold ng ating egg burrito. So, kung may magtatanong na naman sa akin kung pwedeng lumpia wrapper, nasa sa inyo po yan kung gusto nyo ng lumpia wrapper. Nga lang, gagamit pa kayo ng mantika. Yung ginamit natin kaninang ham, egg, at saka yung salad kanina, yun ay good for 10 servings. Pero dahil 6 lang ang ating pita bread, 6 lang ang ating nagawa. So, may sobra pa tayo kanina. Yung 10 na 10, yung pang 10 servings ay ilalagay ko yung total costing nun sa description box sa ibaba. Ngayon, sa isang pan ay ito-toast na natin ang ating egg burrito. So, ginagawa natin to para mag-steal yung ating egg burrito at hindi bumuka yung ating pita bread. I-toast lang natin ito in 1 minute sa bawat sides. Remind ko lang guys ha, mahinang apoy lang ha. Huwag masyadong malakas dahil baka masunog ang ating egg burrito. So, ayan, na-toast na natin ang ating egg burrito. Para sa packaging natin, gagamit tayo ng aluminum foil. So, ito ay square. Ang size nito ay 10 by 10. I-rotate lang natin para maging diamond. Tapos, ilagay natin sa gitna, sa bandang ibaba pala ng gitna. Sorry. Then, i-fold natin yung bottom ng ating foil. Then, yung left and right, i-fold din natin. At, i-roll natin. Pagka-roll natin, yung pinakadulo niya, pwede nating lagyan ng tape para maisara natin. Sundin lang ang step by step. Tara, let's na sa ating SOS! Shout out session! Shoutout po kay Miss Edeline Catedral ng Iloilo City, May Sarmiento, Jimmy Belano from Purok 3, Lokal ng Tondo, Distrito ng Maynila, Josephine Estrella ng Mambusaw, Angelo Beltran ng Lokal ng De Castro, Distrito ng Metro Manila East, Marco family from Anislag Albay, Tauro family from Abra, Ilocos Norte and Canada, at sa mga taga-lokal ng Apari, Distrito ng Cagayan East, Nestle Reyes from San Miguel, Bulacan, Dustin Cristobal, Leani, Lovely Nel Rivera from lokal ng Bagong Bayan, Distrito ng Cavite South, LJ Dionisio at Beverly Macapagal. I love you all!
ito na ang ating egg burrito! Ang inyong ready to eat take-out order. Sobrang sarap nito, nakakabusog, sulit na sulit talaga. Kung malakas kang kumain, baka makadalawa ka ng ganito. Kung hindi nyo gusto gumamit ng aluminum foil, pwede naman kayong gumamit ng styro. Nasa sa inyo po yan kung paanong diskarte ang gagawin ninyo sa pagtitinda po nito. Dahil ako po ay nagbibigay lamang po ng idea. Dahil kayo pa rin po ang masusunod dahil kayo po ang magtitinda. Para po sa description box po natin sa ibaba, i-click nyo lang yung icon na yan sa bandang ibaba ng kanan ng aking video. At basahin po ninyong mabuti ang description box po natin. Kung nagustuhan nyo po ang recipe natin for today, huwag nyo pong kalimutan na i-like ang aking video, subscribe na po kayo sa aking channel. Kita-kits po tayo ha next week. Bye-bye!